Sila naman yung lagi nagsasabi no na huwag mag-propagate ng fake news and sinabi niya na gumagawa ang kwento, no? Totoo naman talaga, fake news ka naman talaga. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Mukhang pumapaldo talaga itong si Claire Castro sa kanyang pagiging asong ulol ng palasyo at pagiging propagandista sa kanyang mga pagbablog. Alam niyo mga kababayan po natin, mukhang nakakalimutan ni Claire Castro dapat ay i-maintain niya po itong kanyang code of conduct and ethical standard bilang isang public official or public employee. Tandaan natin mga kababayan, no? Itong mga public official, public employee, dapat ina-uphold po nila yung time-honored principle of the public being a public trust. So, dapat, no, ito ay laging tinatandaan ni Claire Castro na hindi po siya ordinaryong tao, no, na banat na lang kay Vice President Sara kung anong gusto niya, babanatan niya yung Senado or babanatan niya yung Supreme Court dahil hindi nasunod ang gusto ng kanyang mga amo. Diba mga kababayan natin? Bakit ko nasabi yan? Ito, panoorin natin ang video ito dahil dito mo makikita na sa kanyang pagbablog, inaatake niya pa rin ang kalaban ng kanyang amo, mga kababayan. No? Matapang ang banat ng Malacanang laban sa Senado matapos nitong i-archive ang Take note, Malacanang ha. Pero itong pinagkukunan nila ng balita, hindi po Malacanang. Vlog ni Claire Castro. impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Most zealous in protecting that principle of legal Sa sesyon kahapon, mainit ang pahayag ni SP Cheese Escudero. Tanong niya, talaga bang accountability ang nais ng mga pabor sa impeachment o anti-Duterte lang talaga sila? Ang sagot ni Jose Castro, okay, basang-basa mo naman si SP Cheese. Since day one din, basang-basa na ba? Hugas ka man. bilang isa ring abogado, ito ang pananaw ni Palace Press Officer Claire Castro sa pag-archive ng Senate sa impeachment articles laban kay Vice President Sara Duterte. Tingin ko lang, itong mga senador na to, Tingnan niyo po mga kababayan, tingin ko lang, palagay ko lang. Ano po yan ha? Abogado po yan at tagapagsalita ng palasyo pero mahilig pa rin sa kanyang personal na opinion. Tandaan natin, no? Dapat ang pinagbabasihan ni Claire Castro dahil siya ay abogado, dapat yung mga legal facts, no? Yung mga legal issues, legal, tawag dyan, legal na mga sagot, legal na pagpapaliwanag, ebidensya, hindi yung paniwala ko lang, no? Mga ganong klaseng palusot pa. feeling ko lang to ha. Tingin ko lang to ha. Hilig siya sa ganyan eh. Gusto talaga nilang i-dismiss, pero nagtatago ngayon sila sa decision ng Supreme Court. Nakatakas ang Senado sa judgment ng mga tao na sila ang pumatay sa impeachment. Kasi Ang sinasabi niya, nagtatago daw yung mga senador sa desisyon ng Supreme Court. Paano nagtatago? Yun nga po yung sinundan po nila yung desisyon ng Supreme Court. Do you think, Claire Castro, kung ang desisyon ng Supreme Court is ituloy ang impeachment trial kay VP Sara, kaya nilang i-dismiss o wag na i-dismiss kasi hindi naman na-dismiss, kaya nilang i-archive, hindi po mga kababayan natin. Diba? So, sinasabi niya, the first place, basang-basa niya na yung ano ni Cheese Escudero. So, syempre, hindi naman makapag-desisyon si Cheese Escudero kung hindi dahil sa Supreme Court. Kung may pumatay man ng impeachment ni Vice President Sara, ay ang taga-House of Representative. Mga bobong taga-House of Representative. Kasi alam naman nila na isa lang naman yung allowed. Diba? Or dapat i-entertain na impeachment complaint sa loob ng isang taon. Gumawa sila ng 4 na impeachment complaint. Di bobo, sila mismo yung pumatay ng impeachment complaint. Tapos, no, hilaw-hilaw yung kanilang ginawang impeachment complaint. Tuloy. Ayaw kumain ni Marcolita kasi hilaw nga. ang tinuturo nila Supreme Court. Sa kanyang vlog, sinabi ni Castro na tila nagtatago sa likod ng Korte Suprema ang senator judges dahil kung tutuusin, hindi lang pag-archive ang recourse bunsod ng immediate and executory ruling ng SC. You can also show respect by not making any action, saying na let's wait for the decision, final decision of the Supreme Court. Tingnan niyo po mga kababayan po natin na hindi po siya sa palasyo pero ang banat niya is mga propaganda pa rin. Si Claire Castro is hindi lang po siya taktog ng palasyo, propagandista na rin. Sino ba yung kanyang amo sa pagiging propagandista? Si Bongbong, si Lisa o si Martin? Tanong ko lang. Kasi sa kanya is paningin ko lang, tingin ko lang. O sa akin naman, tanong ko lang, sino yung amo ni Claire Castro sa pagiging
Propagandista. And then kapag naging final na ito at sinabi talaga no jurisdiction, then you cannot do anything but to abide by the law. Final naman yan. Sabi nga ng Supreme Court, di ba? Immediately executore. Wala na yan, Tracy. Or to abide by the proceedings or decision of the Supreme Court. Yun lang. Ba't kailangan i-archive? Giit din Hindi dapat ikaw na lang pala nagsenador, no? ni Castro, hindi dahil archive na ay patay na ang impeachment. Isinantabi lang daw ito. Yun nga lang, hawak pa rin ng mayorya ang desisyon kung bubuhayin pa ito. At dahil may mga senator judge gaya ng presidential sister na si Amy Marcos at Bato de la Rosa na obvious naman daw nakakampi ng bise, hindi Siyempre, alam naman natin yan, maka Duterte yan. Talaga yan. kung ano ang tsansang muling gumulong ang bola. At ang buong impeachment case na ito, problema at gastos pa na matagal na raw sanang natapos kung nagsalita lang si VP Sara. Tangina, kung sana hindi nila pinailan ng impeachment si VP Sara, pinailan nila ng kaso sa korte, di sana walang gastos dyan. Sino bang gumawa ng gulo na yan? Sino yung nagsayang ng pera dyan? Di ba? Yung House of Representative. Kasi kahit sumagot, alam mo Castro, ito si Castro mga kababayan natin, kahit sumagot si VP Sara, kahit nagpaliwanag si VP Sara dyan sa House of Representative, i-impeach pa rin nila si VP Sara. Hindi rason na kung sumagot lang sana si Sara, kung nagpaliwanag lang sana si Sara. Ito yung rason Kasi ang target talaga nila, pagpaliwanag si VP Sara, maghahanap po sila ng karagdagang ebidensya. Pagpaliwanag si VP Sara, pwedeng gamitin nila yung pagpapaliwanag ni VP Sara as evidence sa kanilang impeachment na ipipresenta. So, mainam na hindi na nagsalita si VP Sara. Kasi ganun din naman yung patutunguhan Pagpaliwanag siya, hindi, impeach pa naman si VP Sara Kasi ang purpose talaga nila is 100% i-eliminate si Vice President Sara para wala ng Sara Duterte na tatakbo na presidente pagdating ng 2020 presidential election. Ganun man yun. So, hindi rason. Sisihin mo si VP Sara na wala na sanang gastos, sana ito, wala na tanang impeachment to. Kung nagpaliwanag si VP Sara, hindi yun. Kung nagpaliwanag si VP Sara, ganun din ang mangyari, i-impeach pa rin siya, Claire Castro. Mga propaganda nyo, alam na natin yan Tell nyo lang yan, kung nagpaliwanag lang sana si Sara, kung sinagot lang sana ni Sara yung mga tanong, kahit sinagot niya, impeachment pa rin. Impeach pa rin siya ng House of Bunjing. Tuloy natin si Castro. Hayaan natin sila dyan. Si Senado, cargo nila yan. Let's just pray na dapat managot, managot. Diba? Ironic daw na bukod sa iisang tao ang pinagkakaguluhan ng buong bansa, walang alam ang mga opisina nito kung ano ang nangyari at saan napunta ang Pinagkakaguluhan. Kayo lang naman ang mga anti-Duterte yung nagkakagulo dyan 125 million pesos worth of confidential funds. Banat pa ni Castro, ibang klaseng leader talaga si VP Sara. Dahil kahit mag-report tungkol sa trabaho, hindi na nito magawa. Hindi na nga raw nakakatulong. VP Sara ngayong pinakamasipag na trabahante ng gobyerno. Ang opisina niya yung unang nagresponde. Uy, Castro. Ang bise, biyahe pa na biyahe. Para sa agenda ay... Ang biyahe si VP Sara, pero sila yung nagbibigay ng travel authority. Para hindi magbiyahe, wag mo bigyan ng travel authority. Ito, ang next video natin, mga kababayan natin na ipapakita, galit na galit si Claire Castro kay VP Sara, Iyak na iyak si Claire Castro kasi sinabihan siyang fake news ni VP Sara at ginagawa nilang goodskeeping lamang, Itong mga kasinungalingan laban kay Vice President Sara. Totoo naman po, mga kababayan natin. Fake news naman talaga itong si Claire Castro Fake news na, sinungaling pa, di ba? Ang hilig niya maggawa-gawa ng chismis against kay Vice President Sara. Tuwang-tuwa naman ang kanyang mga viewers, na nakaabang at nakikipag-chismis. Saan makakita na spokesperson ng palasyo, pero chismis ang kanyang sinasabi, pati yung kanyang pagbablog. Nakita nyo naman yung nilabas niya po na mga pangalan ng mga barangay daw po na drug-free. Pero nung tiningnan po ng midstream media, mga blanco at wala ni isang pangalan ng barangay na nakasulat doon, kundi bilang lang ng mga barangay sa bawat rehiyon kung anong barangay ang drug-free, pero wala nakasulat kung anong barangay. Paano mabiverify ngayon ng media na talagang drug-free? So, fake news talaga sila, mga kababayan po natin. O ngayon, sinasabi niya, nag-travel to si VP Sara sa Kuwait
na walang travel authority. Okay, sumagot si VP Sara. O, fake news na ngayon. Ngayon, sinisisi niya ang media. Kasi nagtanong daw kay VP Sara na hindi alam ni VP Sara ang isyo. Hindi alam ni VP Sara na hindi niya daw sinabi yan. Siyempre, kung nagtanong ang media kay VP Sara, akala ni VP Sara, sinabi mo na talaga yon. Hindi natin alam, baka sinabi mo talaga. Kasi ako, hindi ko rin alam kung sinabi mo talaga yan o hindi. Pero ang media, may scope sila na sinabi mo na nag-travel siya sa Kuwait na walang travel authority. Siyempre, sasagutin ni VP Sara. Bakit alam ba ni VP Sara kung sinabi mo talaga o hindi? Dahil hindi ka naman pinapanood ni VP Sara, wala naman pakialam si VP Sara sa'yo. Yung media, yung nagdala ng impormasyon na yan, sinagot ni VP Sara yung tanong ng media. Oh, ngayon, umiiyak ka, galit na galit ka. Sinabi niya na gumagawa ang kwento, no? Totoo naman talaga, big news ka naman talaga. Office of the President, PCO, ay gumagawa ng kwento na sinabi daw natin na siya ay nagbiyahe sa Kuwait. Sinabi mo ba talaga? O mamaya, hindi mo lang inamin, baka totoo naman sinabi mo. Hindi ko rin alam kung kailan mo sinabi o saan mo sinabi dahil papanood lang naman kita pag may highlight sa media eh. Nang walang travel authority. Natanong lamang tayo ito dahil hinahanap siya, no? At mukhang hindi din alam na Bakit kasi hinahanap mo si VP Sara? Bakit hindi mo hanapin yung presidente kung ano yung kanyang ginagawa? Bakit mo hinahanap si VP Sara? Siya po ba yung presidente? ang kanyang spokesperson kung nasaan ang vice-presidente. At ang sabi natin ito, Siyempre kasi spokesperson niya ng Office of the Vice President eh. Hindi naman po yan personal na spokesperson ni VP Sara. wala tayong alam sa ating panayam, sa ating press briefing, wala tayong alam o informasyon patungkol dito. Tinanong natin ang Office of the Executive Secretary kung may travel authority. Ang sabi niya, at that time, nung press briefing, may travel authority lamang siya for July 5 to July 28. So siguro hindi naman masamang maging responsable sa pagsasalita. Mas maganda sana na malaman niya kung Ikaw nga dapat maging responsable sa iyong pagsasalita eh. Kasi puro kasinungalingan ang ginagawa mo. Again, tandaan natin mga kababayan, dapat minimaintain ni Claire Castro itong Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees. Diba? Kahit off-duty ka man, kahit nasa bahay ka man, kahit sa pagbablog mo, tandaan mo na ikaw pa rin ay empleyado ng gobyerno. Kaya dapat, no? Nandyan pa rin, tinatandaan mo itong Republic Act 6713. Diba? Itong Code of Conduct and Ethical Standard for Public Official and Employees. Pero, diba, nung ginagawa mo, propagandista at akdog laban kay Vice President Sara. Si VP Sara hindi naman nag-aatake sa palasyo. Hindi naman nag-aatake sa'yo kung hindi nyo siya inaatake. Kung baka sinasagot ng lahat ni VP Sara yung mga katanungan, no? At yung mga banat nyo. At kung ano nakikita niya, sinasabi niya lang. Sabi niya kung anong gusto niya sabihin. Kasi totoo naman. Kaya sa flood control, di ba? Wala naman talagang flood control. Kaya nang sinabi ni Bongbong Marcos na ipunin ng tubig. O sabi ni VP Sara, sige, ipunin natin, ipadala natin sa palasyo. Totoo naman talaga sinabi niya ipunin ng tubig. Pero walang pag-iipunan. natin, bago siya sumagot. Although sinabi naman niya sa kanya panayam na wala siya nakita or natinig kung ano sinabi natin, but still, nagtinta kasi siya ng negatibo sa Kasi yan ang tinanong ng media. Bubo ka pala eh. Office of the President at sasabi gumagawa kami ng kwento. Definitely, wala tayong binanggit na siya nag-travel sa Kuwait. At tatandaan natin, tayo ay natanong lamang noon kung Sabado bago tayo punta ng India na O pala nag-travel ng India. Upgraded ka na ngayon, sumasama ka na sa India. Sayang ang pera ng taong bayan sa iyo, Claire Castro. magpabiyahe ang Pangulo, ang Vice-Presidente, papunta Kuwait. So wala tayong sinabi, wala tayong confirmation about that. Bakit kasi nagchismis ka na magpabiyahe siya ng Kuwait? Wala pa namang travel authority. Pinapangunahan mo si VP Sara eh. Di ba? Kung humingi siya ng travel authority, binigyan nyo may eksaktong pizza na, yun pwede mong i-chismis. Sobra kasing pagiging chismosa mo eh. Wala tayong alam patungkol dyan. So muli, sana yung mga nagtatanong kay Vice Presidente, maging responsable sila para Pagalitan mo yung mainstream media. hindi nagiging source of fake news ang business. Tada ako ng Kuwait. VP Sara pa yung nagiging source ng fake news. Ikaw ngayon nag-allegation sa kanya eh. Diba?
fake news. Ang business Tada ako ng Kuwait without travel authority, sabi ni Castro, Claire Castro. O di ba, tinanong niya yung media, punta daw ako ng Kuwait, walang travel authority, sabi ni Castro. Sabi ng media. Okay, sinagot niya. Well, sila naman yung lagi nagsasabi na huwag mag-propagate ng fake news and misinformation. So, ang Office of the President and ang PCOs, there's no truth at all nga niya to Kuwait without a travel authority. So, I guess, isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang desisyon ng Senate of the Philippines. So gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa. O, di ba? Magawa kasi kayo ng kwento. No? Wag kasi masyadong obvious na desperado na kayo na tanggalin itong si Vice President Sara. Bumabanat ka pa na kung sumagot lang sana si BP Sara, kung nagsalita lang sana si BP Sara at tungkol dito sa issue ng confidential fund, sana wala ng impeachment, sana wala ng ginastos ang pera ng taong bayan, sana wala daw pong pinoproblema. Alam naman natin sumagot man si BP Sara o hindi, i-impeach pa rin siya. Dahil hindi naman issue yung confidential fund, sa totoo lang Kasi nandyan yung resibo Sinabi ng COA nga na unmodified report ang kanilang nilabas against kay Vice President Sara na COA report. Diba? So talagang i-impeach pa rin nila si BP Sara. Kahit gaano pa kalinis, no? Kahit gaano pa walang issue, no? Maghahanap pa rin sila ng issue. Kasi yung issue sa confidential funds, gawa-gawa lang din naman nila yan Diba? Kaya hindi ka nila makasuhan si BP Sara kasi wala silang patunay na ebidensya sa korte. So, yan kasi, ang impeachment, basta't may pinangakong kapalit, permahan agad. Sinabi na ni Marcolita yan, no? Maraming kongresista ang umamin. Hindi lang po kay Marcolita, pati sa mainstream media, si Toby Chanco mismo nagsabi na. Kaya hindi totoo yan ang sinabi ni Claire Castro, na kung sumagot lang si BP Sara, walang impeachment pa rin. So, ngayon, nagpapakita sila ng gano'n na sila kadesperado. Kung ano-ano na lang yung mga propaganda, sinasabi nila, no, against kay Vice President Sara. Kita nyo ngayon ang sinabi ng radio station ni Martin Romualdez, itong DCMM Teleradyo, di ba? Sinasabi po ng isang reporter ng DCMM na si Alvin El Chico, sinabi niya na sila daw po ay nakabana sa OBP. Pero hindi pa po confirm. May nagsabi lang daw po sa kanya, pero binanatan niya na po yung opisina ng Vice President at sinasabing hindi naman daw po pera ng Office of the Vice President at hindi wala daw pong karapatan ng Office of the Vice President na ipagbawal ang mainstream media. Yes, wala talagang karapatan ang kahit anong opisina na ipagbawal na mag-cover ang media o mag-interview. Diba? Kasi hindi naman gagawin ni BP Sara, no? At dapat bago sila magre-report, bago sila magpapakalat ng disinformation at fake news, pabanatan nila si BP Sara, dapat binirify nila. Kasi parang nangyari kay Aiden Santos Iba kay Aiden Santos, talagang pinadalan siya ng sulat. Natatanggalin siya. Pagbabawal na siya doon. Ibaba na siya. Dito kay BP Sara, wala namang sinabi sa kanila Pero nag-assume sila na sila ay nakaban na sa media press corps ng Office of the Vice President. Tapos binanatan nila ng babanatan. Ganyan po sila kadesperado. At yan actually ay nakikita ko na propaganda lang para palabasin na masama at maaga pa lang ay makikita nila yung pagiging diktador ni Vice President Sara. Parang yun ang gusto nilang palabasin sa kay Vice President Sara. Pero hindi po yun totoo. Dahil si BP Sara ay handa pong sumagot sa kahit mga bias na katanungan at mga bias na mainstream media. Etong si Claire Castro, nako po, no? Hindi mo kaya yung aming Vice President. Kahit anong propaganda pa, no, ang iyong ginagawa. Kahit anong pang-aatake pa ang iyong ginagawa, Claire Castro. Yun na po yung ating update, mga kababayan po natin. Mabuhay po yung ating Vice Presidente. Mabuhay po ang bansang Pilipinas. Mabuhay po kayong lahat, mga kababayan. Bukas po yung ating comment section para sa inyong komento at opinion. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, pasubscribe naman. Naka 108,000 na po tayo. Subscriber. Mabuhay po kayo, mga kababayan natin. At maraming salamat.